Shot ka naman. Pangil sa pangil, matira, mayaman, finance sa pangalan! Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil. May karakas sa talastasan. Pangil sa pangil. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasang kataas-taasan? Kasi kahit anong gawin kong paghahanda, matatalo pa rin ako. Nasa taas yung kwarto ng bata, nasa baba yung kulungan ng aso. At Ginoo sa aking kaliwa, magpakilala ka! Yo, nga pala, Zaito. Shoutout muna sa Easy Lang Clothing, sa Premier Hairworks, kay Jamal Abubakar at kay Jeric Prada, at syempre sa aking pinakamamahal na asawa, ni Lindumala. Check. Check! De, totoo. Pinaritoke ko asawa ko. Pinaganda ko yung ilong, mga 150,000 siguro. Kasi mahal ko. Di naman ako katulad mo, pinapabayaan mo yung asawa mo maging bato-bato. Tanginang asawa nito, ang laki ng tricep. Oh, ano ka ngayon, ha? Pinupuna mo yung asawa ko, maganda talaga yan. Ilang beses ko na sinasabi sa battle. Ang ina nito, ang puta. Palibasa yung asawa mo, piga lang ng piga ng sili. Di ba? Ngayon, nahihiya ka. Ang laki-laki mong palamunin. Okay lang ngayon. Di ba? Pamparitoke lang ng asawa ko yung kinikita mo buong taon. Isipin mo yun. Okay ng ina mo, chong. Ang inan to, ang puta. Round 1, game? Tito Badang, alam mo bang ako'y todong naghanda para lang sa'yo makasabay? Kaya bago ako magsimula, pwede bang pakamay? Yun! Kumamay talaga, ha? De, yung issue niya dun sa bata, tapos na yun. Hindi na para halukayin. Tsaka panalo siya dun sa kaso at napatunayan niya yun sa atin. Move on na, move on. Game? Ba't tinawakan mo yung kamay? Ha? Ba't mo hinawakan? Hindi. Lasing lang daw kasi siya. Balak niya nang matulog, mali lang siya nang napasukan niyang kwarto. Huwag mo nga kaming ginagago. Nasa taas yung kwarto ng bata, nasa baba yung kulungan ng aso. Tsaka wala naman daw siyang gagawing masama. Talaga ba, ungas ka? Eh, papasok ka pa lang ng kwarto, yung burat mo nakalabas na. Ang ina neto ni Badang, pati ako nililin lang. Tsaka paano ka malalaseng, nakadalawang Yakult ka lang? Bakit ba kasi trip na trip mo mga grade 5? Malapit ka nang mag-50. Yan ang napapala mo, Badang, kakajakol mo pag siniskwela. Kung isang beses lang, pwede pa nating isipin na hindi niya sinasadya yung nagawa niya sa bata. Kaso lang yung logbook sa presinto, tangina mo, napuno mo na ata. Alam niyo mga kaso na ito sa barangay? Puro pangangapkap ng puday. Laging nasa tapat ng elementary school, naghihintay ng batang walang kasabay, di ba? Di ka pa rin naamin? Ulol, kabisado ka namin. Pag prospect mo ay bata, sinisilaw mo sa ice cream. Di ba? Pag prospect mo, bata, sinisilaw mo sa ice cream. Alam nyo, technique neto mga brad, para makapanghipo siya mga brad, magpapanggap siyang bulag. Kaso halata rin agad. Kasi imbis na paganto, puta, paganto siya maglakad. Pag eto nakainuman nyo,
Yung mga trip nakakadire. Pag nalasing, napapraning, biglang winawasiwas yung titi. Pag inabot ng kalibugan, wala tong pinipiling lugar. Pepwesto yan sa gilid ng rep, tas dun siya magsasalsal. Alam mo, hindi ka pwede sa bahay ni Kuya, Tito Badang. Kasi yung mga galawan mong ganyan, malamang manyakin mo si Fiang. Tsaka, yung mga ipapakita mo sa TV, puro lang kalaswaan. Baka first time in history, lumabas si Kuya para sapaking ka lang. Alam ko ang kalibugan, normal yan sa katawan na nararamdaman. Kaso iba yun sa'yo, Badang, puta, parang kapansanan. One time pumasok to ng gym, kaso pinalabas siya ng lahat. Yung babae gusto niyang ispatan, ang ginagawa, squat. Paano mo ispatan? Pag ganyan? Putang ina. Pero nagbago na siya. Isa na daw siyang mabuting tao. Nagbebenta na lang ng chili garlic, yun ay marangal na negosyo. May umorder nga sa kanya, babae. Kapitbahay niya lang sa Baguio. Sabi ng babae, "Sir, paano ko po makukuha?" "Meet up, ma'am, sa kwarto." Bakit doon? Ang inan to. De. Ngayong round 1, pinakilala ko siya sa inyo bilang rape artist. Sa round 2, ipapakilala ko siya bilang rap artist. Pero alam nyo kung anong tutugma doon sa rap artist? Manyakis. Tsaka tangina mo, nagdedekasyon. Ang ina nito, no? Wordplay manyakis. Magnanakaw daw ako ng asawa ang puta. Kung ano-ano babanggitin, kesa naman sa'yo, magnanakaw ng pamangkin. Ang inan to. Oy, pamangkin ko yan, ha? Ay na yan. Gago ang puta. Sa'yo pa talaga nanggaling, no? Tangina, rapist daw ako. Tangina, nakakaya naman sa nag-orange. Doon pa lang, panalo na ako, eh. Yung mga sinumbat mo ng 1 and 2, tapos nag-orange ka. Ang inan to ang puta. Dapat inisip mo muna, sasabihin ko ba to? Ako yung nakasuhan. Parang, doon pa lang, sablay ka na dang. Pukinang ina naman. 1 month mo, pukinang ina mo, Alan Kay. Ang ina nito, maputing Shrek. Mukha kang Minions na itim, putang ina mo. Ay! Iba talaga kumakanta pa, no? Kumanta pa, di ba? Sige, putang ina. Total, rapper naman ako. Ba't di ko kaya pakitaan to ng tongue twist? Sabayan nyo lang ako, ha? Bigyan nyo lang ng palakpak. Game! Yeah! Mani, pinirito na mani. Kung ayaw mo rin, no, pwede sa pula. Alam mo, ha? Alam mo, ikaw lang, ha? Tangina mo. Mani, pinirito na mani. Kung ayaw sa puti, pwede sa pula. Tangina mo. Wait lang, inom lang ako, ha? Tangina mo, Badang. Siya nga pala si Badang. Republic of the Philippines. Tara ating sariwain. Isa-isahin natin mga nakasama mong bigatin. Si Looney, Michael V, Glock 9, Francis M, si Mayor, si Bastonero, si Cosa, si Warden. Ang dami, Otits. De. Siya si Badang. Kamandag ng Marikina at 187, mga men. Kasama siya sa We Don't Die, We Multiply, hindi nyo lang napansin. Pero kung inyong babalikan, malamang makikita nyo rin. Sa intro ng music video, siya yung driver ng tren. Gago ka talaga. Grabe ka, pare. Lintik, ibang klase. Nagre-repin ka ng grupong hindi ka kasali. Alam mo yung ginawa mo? Tangina, nakakahiya. Para kang audience ng basketball na nakirebound bigla. Balak pang mag-chakra.
Kaso lang pahiya ka. Puta, pinipilit nga si Abaddon, maangas daw yung papaya. Alam mo kung bakit di ka sinama? Kasi makakasama ka. Imbis na ang isigaw nila ay chakra, baka sumigaw sila ng atsara. Atsara! Kami ang mga sumpang tagapagbigay ng mga papaya. Then, totoo, okay naman talaga yung kanta eh, kung hindi mo nilabas. Kaso lang nirelease mo, puta, kaya ka binabash. Ang laki-laki ng katawa mo, kanta mo, papaya, kung di ka ba naman ulol? Kung di nyo binash yung papaya neto, maglalabas pa to ng kundol. Pero may kanta talaga to, sumikat. Title, Eroplano. Maganda rin mga pare. Kaso paglipas ng panahon, ayun, iniwan din siya sa ere. Paano yung ugali na ito ni Gago? Nagbago tsaka pumangit. Kaya nung nalaos yung eroplano, kung kani-kanino ka na lang sumabit. Hanggang sa tuluyang humina na yung karir at tuluyang tumamlay. Yung mga kasabayan mo, ayaw kang kasabay. Hindi na kinukuha sa mga event. Paano yung ugali mo, sablay? Kaya para mabuhay yung karir, gumigesting sa patay. Di ba? May makanta ka sa mga patay? Di ba? Oo. Di ba? Kasi sabi ko sa'yo. Di ba? Di ka ba naiinggit? Yung mga kasabayan mo, puro icon na tsaka idol, tas nire-respeto pa sa SOCMED. Ikaw, kahit mag-post ka ng motivational quotes, puta, minumura ka sa comment. Paano? Pati mga simpleng issue, pukin ng ina, sinasawsawan mo pa. Pati yung pag-post ni Rosmar tungkol doon sa mga binagyo, pinuna, bakit? Nakatulong ka ba? Nag-post kasi si Rosmar ng habang kami nasa maayos na lagay at naka-aircon, yung mga nasa Bicol sinasalanta. Kung iisipin mo, concern pa nga. Sa pinost niya, walang sablay. Tsaka tumutulong yun sa kapuspalad, ikaw nangahawa ka lang ng kamay. Tapos magtataka ka kung bakit maraming galit sa'yo. Mag-isip ka nga, puta si Papa Jesus nga may mga basher, ikaw pa kaya? Kung nagtanim ka ng kung nagtanim ka ng kabutihan, may respeto ka sanang tinatamasa. Kaso wala, putang ina, mas naisip mo pa magtanim ng papaya. Ang punto ko rito, mapabadang o mapadarwin, hindi ka naging profesional. Yung karir mo tsaka buhay mo, hindi mo minahal. Tsaka alam mo kung anong sampal at pinakamasakit sa lahat, kasama ka sa mga tumagal pero di ka naging alamat. Yun lang, Shrek na puti. Ay. Masaya ba kayo? Nabuha-battle pa daw siya? Yun lang, gusto ko lang itanong. Ay, grabe ka, Tito Badang. Sayang yung binigay sa yung 8K. Sayang, tanginang yan. Freestyle ka? Mag-freestyle na lang din kaya ako. Hindi, wag. Kasi tangina. Kaya, hindi, okay lang. Manalo o matalo, uwi naman ako masaya. Malaking karangalan sa akin matalo ng preparadong tanga. Di pwede mo lang round 3. Okay lang, ino. Pag-usapan natin yung pambabash mo kay Glock. Round 3 na. Pag-usapan natin yung sinabi mo, pambabash mo kay Glock porket may anak siyang bakla. Tama, sinabi mo kanina. Alam nyo ba para kay Tito Badang na ang pagkakaroon ng anak na bakla ay itinuturing niyang sumpa? Pues dito sa sasabihin ko, sampal sa'yo to at eto ang tunay. Yung mga hinuhusgahan mong bading ay mas successful pa sa'yo ang buhay. Si Vice Ganda, Ogie Diaz, o kahit nga kay Diwata lang, tangina ka. Magmumukha kang pulube pag dinikit ka sa kanila. Alam mo bang para sa mga LGBT, mas nakakahiya kang nilalang? Mas gugustuhin pa nilang maging bading kaysa maging badang.
Bilang tatay, alam kong hindi biro magkaroon ng isang anak na may iba ang kasarian. Pero hindi ibig sabihin sa pamilya yun ay malaking kasiraan. Kung dumating ako sa ganong sitwasyon, ako hindi maiinis, tang ina. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng anak na bading kaysa magkaripis na ama. Kasi sino nga bang nakakahiya? Yung mga lalaking nagbibihis babae pero kumakayod ng marangal para lang mailabas yung pamilya? O yung mga lalaki pero nanghihipo ng babae para mailabas yung similya? Kung may kasalanan man ang mga bading, siguro kung may kasalanan man, sa mata lang ng Diyos. Pero wala kang karapatang manghusga. Ikaw po kinang ina ka, pati sa batas ng tao, lumabag ka. Kaya hindi sapat ang salitang sorry, patawad, paumanhin sa iyong nagawa. Yan ay isang sumpa. Kailangan mong gawin na tuparin ang 666 na tsupa. Kasi isipin mo, paano kung may makasalubong kang bakla tas nagkaasaran kayo bigla, anong nakakainis? Yung asarin mo siya ng bading, o sabihan ka ng rapist. Di ba? Yung mga bakla, kahit rumampa yan sa kalsada, wala yang kasalanan. Pero yung mga katulad mong rapist, pag nakita sa daanan, matik poposasan. Kaya ito, last na. Alam mo, masasabi ko sa'yo, Otits, love kita eh. Pero sana wag mo nang ipilit yung mga bobo mong hirit. Di namin kailangan yung makitid mong pag-iisip. Tsaka binigyan ka na ng Miranda rights, Otits, may karapatan ka ng manahimik. Yun lang, Otits. Wala akong ibang gusto sa birthday mo kundi matupad lahat ng mga pangarap ko.